Mapay nga aga sa ating lahat, mga kapatid. So, salamat sa Diyos na nandito po tayo sa lamesa ng Panginoon at makikinig ulit tayo ng kanyang mga salita. Itong araw ng ating pagsamba. Amen, mga kapatid. So, ganun pa man, mga kapatid, di na tayo magtatagal. Dadako na tayo sa mensahe ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ngayong umaga, waray ko ibang panuyo kundi dadaon hayo ang pulong sa Diyos. Ngan madara kita nga tanan kan Kristo. So, yan ang aking objective sa umagang ito. Sugad pa man sa mga kapatid nga diri at kaupod, huwag niyong gayahin. Bibigyan ko kayo kagad ng instruction, huwag niyong gagayahin. Sabi ng binasa natin sa scripture reading, gayahin niyong mabuti. Mabuti ang pagsimba, huwag niyong gawing reason, waray malaya, dili na kayo pagmagsunod nga si Mana, wag. Ang dapat nagpapatuloy ang mga mabubuting bagay. Ngayon, sa pamagitan, pinagiting pagpapadayon, may hikayat nimo an wala. Amen, mga kapatid. Yun. So, hindi tayo nakabase sa tao, nakabase tayo kay Kristo. Kay Kristo tayo nakabase. So, let us pray, mga kapatid. Makailan ako lahat tayo tumayo. Let us pray. Amay namon, Diyos, gamhanan, mahigugmaon, maluluyon. Ikaw ang Diyos namin na nagtitimang nuhaamon adlaw-adlaw. Ginoo, salamat sa iyong kabutihan. Araw-araw naming namamalas. Nakikitaan, araw-araw naming obserbaran. Hanggang sa umabot kami sa oras nito, Diyos, mabuti ka. Kaya Panginoon, sasamba kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Buksan mo ang aming bugos na pagkatao. I-dissect mo kami, Ginoo, kita tanan nga amon mga ugat. Ang daloy ng aming puso. Kausapin mo kami sabagat kilala mo kami. At hayaan mo din, O Diyos, na makilala ka namin sa iyong salita. Hindi lang sa ngaran, kundi kung hinuo ka. At aming ma-appreciate, aming ma-enjoy ang pakikisama sa iyo sa umagang ito. Lord, salamat po sa iyong presensya at sa presensya ng mga anak mo. Nawain nga paningbahon sa kadali nga higayon ay mauwi sa ikatitibay, pag-asa, pagkaaramhan kamatuoran, at magkaroon kami ng katiyakan patuloy sa iyong salita, O Diyos. Salamat sa iyong biyaya sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo umupo, mga kapatid, buksan natin muna ating mga Bible sa Matthew chapter 16. Matthew 16 verse 26. Matthew 16 verse 26. Matthew 16 verse 26. Sabi ng Biblia, mga kapatid, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what shall a man give in exchange for his soul? 27, for the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. 28, verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death, till they see the Son of Man coming in his kingdom. Purihin ang Diyos, mga kapatid, sa kanyang salita. Ang ating pong binasa ay salita ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makalingkod tayo, mga kapatid. Mga kapatid, dalawa lang po yung ating mensahe ngayong umaga. Nandyan sa verse. Dalawang tanong na mahirap sagutin na tanging Panginoon lang ang makakasagot. Pero gintuyo niya nga ipakiana haaton nga ba si kita magpinanhunahon na gihapon. At mahangad to kita hit kamatuoran. Mga kapatid, lahat ng salita ng Diyos ay totoo.
walang sinungaling sa mga sinabi ng Diyos. Sabagat ang Diyos ay totoo. Kaya ang Biblia, mga kapatid, ay mahalaga sa atin. Sabi ng Biblia, sabi ni Kristo sa kanyang salita, if any man continue in my word, indeed ye are my disciples. If ye continue in my word, then ye are my disciples, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Tanging ang Biblia lang ang nagpapalaya sa tao mula sa kasinungalingan. Kung ang tao hindi siya maramit tinuod, makadtuyat Biblia. Aabrehan niya. Kung niya maintindihan ang salita ng Diyos, mawawara ang kabuwaunan nga iyan na araman at maliliwanan ang kamatuoran. Mga kapatid, ang ating mensahe sa ating church ay hindi basta nakabase kung maupay ba pamation o kung magana intindihon, hindi. Nakabase ang mensahe ng ating simbahan kung tinuod ba. Kay maraming kasinungalingan nga maganda din pakinggan. Kaya nga, naniniwala yung mga tao kasi ang ganda eh. Pero mga kapatid, sinusukat ang pagwawali ni Kristo kung tinuod bagod. Kaya sa ating ngayong umaga, di na natin masabtan it karusingon hit pagsimba spiritungan kamatuuran. Sabihin it pagsamba, diri pwede mawara it kamatuuran. Pagsasamba sa spirito at katotohanan. Kailangan ang pagsasamba totoo. Sa ating binasa, dalawa yung tanong ni Jesus. Ano yung tanong niya una, mga kapatid? Verse 26. Sabi niya, ano ang pakinabang ng tao? Sumiring pakinabang benepisyo. Anong benepisyo ng tao? Anong kapulsanan ng tao kung mapaiyaan nga tanan nga mga butang, ang bugos kalibutan panganit siring didi, kung mapaiyaan bugos kalibutan ngan mawadaan hiyan iya kalag. Sige, mapapahamak kaniya kalag. Yan ang unang tanong, mga kapatid, na dapat nating mapagbulay-bulayan, mapag-isip-isip. Anong mapapala ng tao kung mapasa kanya ang lahat ng bagay sa daigdig na ito? Isipin na natin lahat ng bagay, mapamahal man o mapamura, mapabarato o mapamahal. Lahat ng bagay, pati mundo, sa'yo na. Ngayon, gayon ang ibig sabihin ng ating Ginoo sa Kristo. Anong mapapala ng tao? Mapasa kanyang lahat ng bagay, pero ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak. Sabihin natin, rikurikuhan kay Enduro, pero mamamatay ka man lagihap. Yun ang unang tanong. Anong pakinabang? Anong pulos? Na maniguro kahit yung kinabuhi, makuha mo lahat ng gusto mo, makapagpa-picture ka sa lahat ng lugar sa daigdig, maipon mo compilation lahat ng mga seashells sa bawat pampang sa buong mundo, mga white sand, may picture ka sa Eiffel Tower, may picture ka sa Amerika, may picture ka kung din kalakumad to, anong mapapala mo kung makuha mo lahat ng bagay pero mamamatay ka lagihap? Anong mapapala ng tao kung nasa kanya lahat ng uri at brand na sasakyan? Kanyang bangko puno, kanyang savings, damo-damuan, insurance, kompleto hiya, pati life plan sa punerarya, may daniya ginaplayan. Naka-ready lahat ng kanyang ari-arian. Sa isang pindot niya lang, matatawag niya yung kanyang accountant, bigyan mo ako ng 10 milyon. Kailangan ko, bibili ako ng kung anong mga alahas. Pero mamamatay pala siya isang araw. Yun ang unang tanong. Anong mapapala ng tao mapasa kanya ng bagay? Kaya, isang araw may nagkwento sa akin, Pastor, meron akong ganito. Pastor, meron akong ganito, meron akong ganun, meron akong ganito. Sa isip ko, ang tanong ko, ano naman? Ano naman? Tapos, yan lang ang tutuldok sa mga nagmamayabang. Ano naman? Tapos, anong naiisip mo na kakaiba ka sa mahihirap na mamamatay man lang kayo parehas? Ano naman? Meron ka niyan. Kaya nga mga kapatid, yung mga mayayaman, takot silang mamatay. Naniguro sila na mabuhay ko dira. Nagpitunumar hirahin mga
pampahaba ng buhay, di sila kumakain ng may chemical, talagang meron silang dietitian, meron pa silang chef na hire para lang maniguruhan nila pagkaon mo upay good. Meron silang gymnast, trainer sa gym para lang maging physically fit yung lawas nila. Bakit? Isa ang kamatayan sa pinakatatakutan ng tao. Yan ang tuldok sa lahat ng kaya mong gawin, kamatayan. Yan ang tatapos sa iyong paniguro. Yan ang magbibigay ng katapusan sa lahat ng iyong ginagawa, kamatayan. Yan ang unang tanong, mga kapatid. Anong pakinabang? Ano naman kung may danim sugad? Ikaduha nga pakihan ng mga kapatid, anong sumpay ng verse 26? Ano ang maibibigay ng tao para maipang-exchange niya sa kanyang kaluluwa? Mabayaran niya yung kanyang siguro matubos niya yung kanyang kaluluwa. Ma-redeem niya yung kaluluwa niya. Sabihin, ano yung pwede mong ipangbayad para sa iyong kaluluwa matubos nimo? Tungod kay babayaran mo man gunit yung sala. Ano yung pwede mong maibayad para yung kaluluwa mo, mabayaran mo, makuha mo ulit? Mga kapatid, sa dalawang tanong na yan, ang sagot, wala. Nagpakaya ng Ginoo para ang mga tinunan niya mag-isip-isip. Sa ano bagod itangay paniguruhan. Nagpakaya ng Ginoo para ang mga tinunan niya maghuna-huna kung ano bagod karusigunhan kinabuhi. Nagpakaya ng Ginoo para natin masabtan kung ano itangay natin maging desisyon sa buhay na ito. Na bilang mga tagasunod ni Kristo, alam natin ang totoo at hindi tayo napapadara sa daloy ng kalibutan. Sabi ng Biblia, mga kapatid, verse 27, darating si Kristo. For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels. Si Kristo akit sa langit. Umakyat na si Kristo sa langit sa kaluwalhatian ng Diyos Ama kasama ang mga anghel. At siya'y magbibigay ng gantimpala, sumalahan, binuhatan, matag-usa. Anong mas pipiliin ng tao? Reward sa mundo o reward sa langit? Anong mas gusto mo? Ang mga butang na nagpapapa sa mundo o ang mga butang sa langit na ibibigay ni Kristo sa iyo kapag ikaw ay umakyat na sa langit na hindi magpapapas? Damo it choices na pwede mong gawing desisyon habang ikaw ay buhay pa. Habang ikaw ay malakas pa, nagagawa mo pang magsipilyo kada umaga, nagagawa mo pang maligo, nagagawa mo pang maglakad, darating isang araw mag-wheelchair ka din. Akala natin sa mga kabataan, di kayo tatanda. Akala ng mga kabataan siguro, di sila tatanda. Kaya kanila yung buhay nila, parang patapon na lang. Wag. Mga batid, binigyan tayo ng buhay at ang buhay ay biyaya ng Diyos. Ang buhay ay biyaya ng Diyos. Waray nim sa labutan nga igaanak ka, waray gyat nim sa labutan kung kukuhaon ka na niya. Di mo alam, papanganak ka pala. Salid gyapit pagkuha hay man Ginoo, di mo gyap alam kung kailan. Salit mga batid, binigyan tayo ng Diyos ngayong umaga ng panunahuna, amunit angin natin buhaton. Verse 24. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sino man gusto sumunod kay Kristo, angay mag-asa ni iya cross, itakwil ang kanyang sarili at sumunod kay Kristo. 25, for whosoever will save his life shall lose it. Ang sino mang magtatalwas niya kinabuhi maniguro nga may salabaran kinabuhi, hiya it mawadaan hito. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Ang sino mang mawawadaan niya kinabuhi tungod kan Kristo, hiya lugod ang makakatara. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, sa ating kasalanan, wala tayong pag-asa. Sa isang iglap, pwedeng mawala ang buhay mo. Meron nga nagsabi, insekto lang ang nakapagpadisgrasya sa kanya. Isipin mo, insekto lang. Hindi ko pwedeng sabihin lang, sapagkat ang insekto, guti-guti lang ako, pero pwede makapatay. Ano yung chance mo na masaling kabuhay ka bukas?
Kung pwede nga hawit mga guti-guti nga butang maging hinungdan nga ikaw mawara sa mundo. Ano ita kung chance nga mabuhi sunod nga semana kung bisan nga o simple nga insekto pwedeng makapatay, waray. Pero mga kapatid, sabi ng Biblia, ang kamatayan ay isang appointment. Hindi mo yan malilikayan. Hebrews 9:27, sabi ng Biblia, mga kapatid, kung paanong itinakda sa tao ang minsan mamatay. Talagang saring pa-schedule na yan. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Panginoon, baka mapahamak ako. Hindi mo alam hindi mo pa naman alam kung schedule mo, hindi. Sabagat walang mangyayari na hindi igtutugot ng Diyos. Alam niyo yan, mga kapatid. Kung oras mo na good, siring pangan ng mga kalagsan, may bahin nga tinuod iton, sapagkat waray na hanabo bulag sa kaburutunhan Diyos. Sabagat ang kamatayan ay isang appointment. Hebrews 9:27, mga kapatid. Ano sabi ng Biblia? And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Kaya, yung mga tao wala sa Diyos, naniguro. Kung ano-ano lat gimbubuhat, ano la, ngadto, nganhi. Hindi nila alam, may kamatayan na naghihintay. Ang kamatayan ay naghihintay kagaya ng isang kawatan na tigda-tigda na naulpot. Itaw nga ni nga diri andam amot iya, uunahon, makakalaso na lang ako itaw, kunwaray kan Kristo. Sapagkat ang kamatayan ay isang tiyak. Sure ito nga butang. Kaya nga, mga kapatid ko, kung tikamate man gyap kita, ibigay natin to kay Kristo. Mamamatay ka lang naman din, ibigay mo na sa Panginoon ang buhay mo. Sabagat si Kristo ay nagbigay din ng buhay para sa atin. Kung binigay ni Kristo ang buhay niya para sa iyo, ibigay mo din ang buhay mo para sa Kanya. Amen, mga kapatid. Namatay si Kristo para mabuhay tayo. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ano't nakawalang hayay mo na di mo ibigay buhay mo sa Kanya? Kung talagang tinanggap mo ang buhay na walang hanggan, ano't nakawalang hayay mo nga di ka magbuwis buhay para kan Kristo? Mga kapatid, basahan ito pagbalik. 28, Hebrews 9:28, baba lang. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. Di na kita makita ng mga anak sa Diyos na naniguro para kan Kristo. Bakit? Alam nila yung buhay na meron sila dahil yan kay Kristo. Makita ka ng totoong Kristiyano, ha? Mga kapatid, totoong Kristiyano, amoy ni, may paniguro para kan Kristo. Hindi mo kailangan pilitin, hindi mo kailangan bigyan ng puwersa, kundi magkakaroon siya ng puso para sa Panginoon. Sabagat alam niya, isang araw mamamatay din ako. Siring pa ni Solomon na hari na pinakabalto kakalibutan. Sabi niya, waray pulos it kinabuhi. All is vanity. Pinaulit-ulit yan sa libro ng Proverbs at Ecclesiastes. Diri lang nakasin kabuok niya, ginutro-tro na waray pulos, tanan nga butang. Mga kapatid, ang pinakamay pulos God na butang sa kalibutan, ibigay mo ang buhay mo kay Kristo. Sa bawat isang araw, si Kristo babalik, itimlawas nga namatay, bubuhayin niya ulit. Yan ang pag-asa na meron ang mga anak ng Diyos, anak ng Diyos. Mga anak, may tungudhan pagtuo kan Kristo. Balik tayo mga kapatid sa Matthew chapter 16. Matthew 16. Verse 25, for whosoever will save his life shall lose it. Ang sino mang magtitipig, ganiya kinabuhi, iyan mawawadan ito. Kundi ang bisan ninoong ang makawadan na kinabuhi tungod kang Kristo, iyan lugod ang makakatara. Amen ba mga patid? For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. 26, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul?
For what shall a man give in exchange for his soul? Mga sikat na influencer sa Facebook, mga vlogger, sikat sila, yes, daming follower. Famous sila. Kilala sila ng buong mundo. Ang tanong, kilala ba sila ni Kristo? Kilala ka ng mundo, pero ang langit di ka kilala. Kaya mas maupay na lang at di ako famous. Mahalaga, alam ng Diyos ang pangalan ko. Sabagat ang lahat ng pangalan natin na tumanggap kay Kristo nakasulat sa libro ng buhay. Kapag nakita ang pangalan mo doon, hindi kay lalabog sa linawan kalayo. At ang merong pwesto sa impyerno yung mga hindi kilala ng Diyos. Kaya sabi ng Matthew chapter 7, mga kapatid, baba tayo sa Matthew 7. In verse number 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa karyan ng Diyos. Kundi yung mga tao lang na gumagawa ng kalooban ng Diyos, sila lang yung makakapasok. 22, Matthew 7 verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, Lord ng Lord. Hindi naman sumusunod. Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Di ba kami nag-istorya pati in ngaran? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? 23, sasabihin ng Panginoon, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Darating ang araw, lahat ng tao harap sa Diyos, sasabihin nila, Panginoon, Panginoon, di ba, nung una, ganito, ganyan. Nagalagad kami haimo, ano pa nga ni kami, nagpalayas pa naman sa mga spirito. Ano sabi ng Panginoon sa nila, verse 23, hindi ko kayo kilala. Yan ang pinakamasakit pag-atubang sa Diyos na. Bangin nga ako, signon ka, sino ka ba? Hindi kita kilala. Ang karig ba signon mga kapatid, diri aram ni Kristo yung mga pangalan ng mga tao? Hindi. Ang karig signon ito, hindi kanya nakilala bilang tagasunod. Di naman kita naging follower, di naman kita naging disciple. Di kita kilala. Pumunta ka doon sa impyerno. Depart from me, ye that work iniquity. Kaya mga kapatid, makikita natin na nasa mabuti tayong kalagayan sa buhay na ito. Parang hindi Kahit na zero yung wallet mo, nakangiti ka pa din. Kahit na parang mahina yung katawan ko, masaya ka pa rin. Bakit? May Kristo na nakatira sa'yo na hindi makukuha ng tao. So yung pera makukuha sa'yo yan. May tulog ka lang, nakawin yung wallet mo, wala na Sabihin, yung kasiyahan mo, nakabase sa Diyos na hindi mawawala, hindi kukupas, hindi kailanman mawawala sa iyo kahit anong mangyari. Ang pag-ibig ng Diyos hindi na mabulagay mo kahit anong mangyari sa mundo na ito. Kahit lumindol, payapa ka pa din. Ay, salamat Lord, lumilindol. Medyo inihili ako. Amen ba mga kapatid ko? Hindi. Ay, grabe na. Naggalaw yata yung pulpit. Grabe yung kapit mo. Grabe, hinimatay ka pa sa sobrang kaba mo, no? Bakit? Wala kang pag-asa Yan ang mga tao sa mundo. Kung kailan Lord, Lord, Lord. In the name of, ba daw? Gumamit pa ng pangalan. Bakit kung kailan linog na, tsaka ka nagtatawag ng ganyan? Kailan waray lugod. Di da masabtan ang tinuod nga magtinuon. May lindol o wala, padayon. May problema mawaray, padayon. Sabagat aning pagtuo, diri nakabase sa panahon, nakabase kay Kristo nga diri naruruba. Kay Kristo na buhay magpakailanman. Kay Kristo na namatay, inilibing at muling nabuhay, at ngayon nakaupo sa trono ng Diyos. Na walang mangyayari sa iyo na hindi niya ipapahintulot. Kaya nandun ka, nakaasa ka sa pag-asa kay Kristo. Kahit anong mangyari, masaya ka. Amen ba mga kapatid ko? Isa yan sa problema ng
mga anak ng Diyos na walang pag-asa. Pwede bang mangyari yun? Pwede yun. Sabagat ang pag-asa sa Diyos, hindi lang yan sa kaligtasan, kundi simula kaligtasan mo araw-araw na yan. Aasa ka sa Diyos araw-araw. Magdadasal ka sa umaga, Panginoon, alam mo yung tadhana ko sa maghapon na ito. Alam mo yung destiny ko ngayong magkulop. Giyahi ako, Ginoo. Sabagat walang mangyayari na hindi mo ipapahintulot. Umaga pa lang, magdadasal na yan. Panginoon, nakikita ko yung maghapon ko, parang mahirap ah. Buligi ako. Amen ba mga kapatid ko? Yan ang tao na umaasa sa Diyos. Nagdadasal umaga pa lang. At bago din siya matulog, mas rin niya, Ginoo, salamat, ginbuligan mo ako. Kay waray ko tumahimo kundi mo ko ginbuligan. Salamat, buwas otro Ginoo, buligi ako. Umaasa sa Diyos. Eh mga walang Diyos, anong ginagawa? Pagising sa umaga, buhat dayon, kundi ba daw? Huwag siya matulog. Wala na prayer yun. Wala nang basa-basa yun. Pero yung mga tao na alam nila na wala ng pag-asa sa buhay na ito sapagkat lahat ng bagay magpapapas naman la. Isang araw mamamatay din naman siya. Sasabihin niya, Panginoon, ang aking buhay sa iyo na. Total, kawadan man na akong kinabuhi, imo na di. Liliwanan mo naman inisunod. Amen ba mga kapatid? Ginoo, imo na ini ang akong kinabuhi, liliwanan mo naman inisunod. Yan kinabuhi nga waray katapusan. Kaya mga kapatid, huwag kayong matakot. Ayaw kahadlok. Sa panahon ng tagriti, sa panahon na waray season, sa panahon na may puno ng karamdaman, sa panahon ng may mga lindol, bagyo, huwag tayong matakot. May Diyos tayo. May Diyos tayo eh. Amen ba mga kapatid? Huwag tayong matakot. Huwag. Kung sabihin, pinayagan ng Diyos na magutom tayo, may dahil niya gintutuddo. Tandaan niyo mga kapatid, ang kagutuman, hindi yan masama. Manood kayo sa YouTube, mag-search kayo ng anong benepisyo ng fasting, damot benepisyo. Kung sa magkulop, di ka makakaon, di man ito nakapatay. Meron nga kung kilala natin kapatid, kumakain na siya, kinabukasan na eh. Kaya no, nabibisi man niya pagtrabaho. Nabibisi sa agna, hindi na siya kumakain, nakakalimutan niya na. Bukas, buhay pa nga siya eh. Huwag nating isipin na pag wala tayong maluto, kamalasan na, hindi. Huwag, mabuti pa rin ng Diyos. Sabagat sa panahon ng kawarayan, sa panahon ng may ada, ang Diyos aada. Hindi tayo pababayaan, hindi man na tayo iiwanan. Hebreo 13:5. Ngayon, ito yung tanong sa atin. Sumusunod ba tayo kay Jesus? O baka sumusunod tayo sa mundo? Kung ano yung trending, yun yung gagawin natin, ba daw? Amen po mga kapatid. Tandaan nyo, mga kapatid, ang mundo na ito, tikad to sa pagkadumog. Ang mundo na ito, tikad to sa pagkawasak. Wala tayong pag-asa sa mundo na ito. Sundan natin si Kristo. Sabagat si Kristo umakyat sa langit, nagbigay ng buhay para sa atin. Hebreo 13:5. Ano siring? Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Sino pong may waray dito na Bible? Pakibasa sa waray. Bish, pakibasa. Sister Bish. Hebrews 13:5. Pakilakas ng sister, ha? Hebrews chapter 13, verse 5. Ayaw ka mo pagigugmahan kwarta, na nakontento ka mo hanaadan ha iyo. Hinasaling ang Diyos, diri ko ka mo babayaan, diri ko ka mo tatalikan. Amen. Amen ba mga kapatid? Narinig ba natin? Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Sabagat ang Diyos, hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Naalala niyo yung bumalik tayo, magbalik tanaw sa nakaraan, mga nangyari sa buhay natin. May araw ba na nagkulang tayo?
May ba? Meron bang araw na wala kang supply na hindi ka nagkaroon? Wala. Purihin ang Diyos, nandito pa rin tayo. Sa araw na ito, hindi niya tayo pinagkulang. Mga milagro na ginagawa ng Diyos simula nung niligtas na tayo hanggang sa darating ng kanyang pagbabalik. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot. Kaya ito yung tanong, tayo ba'y namumuhay para kay Kristo? Baka namubuhay ka lang para sa sarili mo. Halimbawa, Pastor, di ako makasama ha. Mga gawain kasi may dako. Ano orog nga sumangil ng mga kapatid. Pastor, di ako makasama kasi may trabaho ko. Amen. Amen ba mga kapatid? Amen yun. Wag niyo isipin na hindi nakakasama sa gawain, hindi mabuti, maganda yun. Kasi nagtatrabaho eh. Ang ating church, tumutulong pa nga na magkaroon ng trabaho mga kapatid natin. So, di ba mga pag-church? Ay, hindi, mali. Iba yung pag-church tsaka pag-aalagad eh. Hindi pwedeng umabsent sa pag-church. Basta di ba mapag-upodhay mo sa mga gawain kasi meron nga akong trabaho. Pero sa pag-church, natin ako. Sabi ng Bible, huwag kayong lumiban sa mga pagkatitipon. Amen mga kapatid? Amen! Sige bad, gawin mo yung pinaka-the best mo sa iyong pagtatrabaho. Ipagpapalit kita. Ngayon, kami sa mga ministry, sige, paniguro para ng pamilya. Ano sumangil niya? Anong iya rason? Di siya makasama, magtatrabaho siya. Mabuti yun mga kapatid. Kagaya ng binasa ng ating kapatid kanina sa scripture reading sa Romans 12, huwag maging tamad. Amen mga kapatid. Kundi gawin ko ano ang mabuti. Magsikap. Ngayon, hindi ka nakasama. Binilis ka ni Lord ngayon. Kasi nga, di ka sumama eh. Nag-work ka eh, nagtrabaho ka eh. Anong ginawa mo sa sweldo mo? Binilis ka ni Lord. Sabihin, hindi ka na nakabahin sa buruhaton at mga panadlaw-adlaw na maministry kasi nga meron kang work. Binigyan ka ng Diyos ng damo-damuhan ng mga blessing. Kasi nga nagtitiwala ka sa Diyos. Anong ginawa mo sa yung blessing? Binigay mo ba para kay Kristo yung iba? Sabihin, nasa iyo yan eh. That is your decision. Pero kapag na kay Kristo ka na, magiging priority mo si Kristo. Amen ba mga kapatid? Iwalay mo agad yung tithes mo. Tsaka offering. Panginoon, hindi man ako nakaka-upod-upod adlaw-adlaw. Hindi man lang makabulig sa simbahan namin. Amen ba mga kapatid? Di man ako makapag-asikaso gapit mga kabataan, mga ano-ano, mga ministeryo naman sa church. Di man ako makabahin sa physical, Ginoo gamita ini tungod kay ginbless mo man ako hininga pakabuhi, gamita di Ginoo para ni kay mayan. Nakuha niyo mga kapatid ko. Sabagat meron akong na-encounter na mga nagtatanong, Pastor, ito makasama. Well, problema yun. Gawin mo yung narapat mong gawin. Sabi ng Biblia sa Ecclesiastes 9 verse 10. Basahon tama kapatid. Kung ano ang natagpuan mong gawin, gawin mo ng buong puso. Amen ba mga kapatid? Ecclesiastes chapter 9, verse 10. Whatsoever thy hand find it to do it with thy might. Kung ano man yung matagpuan mong dapat mong gawin, gawin mo ng buong lakas, galingan mo. Gawin mo yung pinaka-the best mo. Amen ba mga kapatid? Excellent, pinakamaupay, gawin mo kung may gagawin ka man. Kaya naman, for there is, Ecclesiastes chapter 9, verse 10, there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Tungod kay kapag nasa sementeryo ka, hindi man magagawa yan. Eh. Amen ba mga kapatid? Kaya kung may time ka pa na gawin yan, buhatag ko din pinakamaupay, pinaka-the best, pinaka-maupay God
Kaya, yan ang tanong. Pray tayo, Lord, blessingan mo ako. Ano ginagawa mo sa blessing mo? Kaya, yung blessing, sumpa. Kapag nagkamali tayo ng priority, wag niyong aalisin yung pagtingin niyo kay Kristo, mga kapatid. Wag. Maupay mga kapatid na nag-church tayo, na papalalahanan tayo sa Ebanghelyo. Wag nating aalisin ang pagtingin kay Hesus Kristo. Waray iba nga manluluwa sila. That is our mission, na maipakilala ang Panginoon sa bawat isa. Bisan kada Domingo, mapaalala ini ang matagusa kada linggo. Si Kristo namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa atin. Na hindi na tayo dapat mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na. Panginoon, ini para mo. Op. Ini para ha pamilya ko. Op. Ini para na haakon. Sunod bulan, dodoblein ng Diyos yan. Amen do mga kapatid. Bakit? Tama na yung puso mo. Tama na yung isip mo. Tama na yung desisyon mo. Kung may nakaulang man nga, ibuhos ng Diyos at panalangin, aanon mo man. Isipin mo. Meron nga ako nung isang araw, Bible study sa mga youth. Sabi ko, kuno ay bigyan kitang 5,000. Sino ba yung tinanong ko nung Natali? Di ba lahat kayo? Sunod kong tanong, aanon man ito? May nagsabi, bili akong motor. May nagsabi, bili akong cellphone. Tingnan niyo mga kapatid, yan ang nakaulang. Natigdaon ng ginuit blessing. Bakit? Di mo alam aanon eh. Singon ta lahat tayo, bigyan tayo ng tag-1 milyon. Aanon yun. Baka mamaya, tapos yung mga project natin sa kung ano-anong bagay, simbahan natin, hindi natin napagawa. Nakukuha niyo mga kapatid. That is the reason why yung blessing baga na di makabuelo. Kaya kapag binilis ka ni Lord, dapat alam yung gagawin mo. Binigyan kanya ng lakas, binigyan kanya ng talino, binigyan kanya ng material, dapat alam mo yung gagawin mo kapag binigyan kanya. Binigyan kanya ng ganito, Panginoon, unahin ko. Op. Sunod niyan, blessing ng Ginoong darating. Amen ba mga kapatid? Kaya may verse sa Bible sa Malakay 3:10. Ibigay ang ikanapulong nga bahin para sa Ginoo. Ibubuhos na sa iyo ang mahuraon ng mga panalangin. Yan, Malakay 3:10 mga kapatid. Basahon ta. Hindi na tayo magtatagal. Malakay 3:10. Iingatan ka ng Diyos. Iingatan ng Diyos yung pamilya mo. Iingatan niya yung trabaho mo. Bakit? Inuuna mo ang Panginoon. Amen mga kapatid. Yun eh. Malakay 3:10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven, bubuksan ng Diyos yung bintana ng langit at ibubuhos sa iyo ang mga pagpapala na hindi mo kayang sukatin, that there shall not be room enough to receive it. 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, and ye shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. 12. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Hindi ka bababayaan ng Diyos eh. Amen mga kapatid ko. Babayaan, kahit na mangyari, may blessing para sa'yo, may bahin nilti ka nga Ginoo. Bakit? Inuuna mo ang Panginoon. Pero subukan mong unahin ang sarili mo. Yun ang ibig sabihin ng anhino mong titipigan niya kinabuhi at mawawaraya ito. Maniguro ka sa buhay mo. Anong mangyayari? Maniguro ka. Sige, testing eh. Pero testing igapan Ginoo. Ibubuhos na sa'yo ang mahuraon ng mga pagpapala. At sa ating church, na-experience nyo yan, alam ko.
The more kamo nagpapagamit sa Dios, the more kamo nakaangbitit kalipay ngan panalangin. Pero sa mga nagsisimula pa sa Panginoon, testing gihapon. Sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. Tinuod ini. Diri ini magic, diri ini imagination, ito ay salita ng Diyos. Sundin mo nga ni, ikaw gihap ang pagpapalain. Ikaw ang makabenepisyo. Imo ini suwayon, may mangyayari din na hindi maganda. Sabagat ang ating tadhana ay sa Diyos lang. So, naway pinagpala tayo ng mensahe ngayong umaga. Anong mapapala ng tao mapasayo lahat ng bagay? Anong may bibigay mo para sa iyong kaluluwa? Wala. Sundan mo si Kristo, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya, ibigay mo nararapat kay Kristo. Gawin mong lahat para kay Kristo. Sabi ng Biblia, in whatsoever you do, do it heartily, as the Lord and not unto men. Ayaw kabaraka. Ayaw kabaraka. Magkaroon tayo ng saktong kasing-kasing para haburuhaton sa Diyos. Para ang iya blessing, diri mapugnan. Ibubuhos ng Diyos yan para sa atin, sumala han aton pagtuhay. Magampo kita mga kabugtuan.